Van driver patay habang 6 pang sakaying sugatan nang mabangga sila ng truck sa Bukidnon. At sa Pampanga, truck driver ang sugatan nang sumalpok sa pader. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Nawasak ang pader ng isang bahay sa Lubao, Pampanga nang sumalpok doon ang isang trailer truck. Sa CCTV footage sa Jasa Road, kita ang pag-araro ng truck sa mga concrete barrier. Dumiretso ito sa kabilang linya hanggang sumalpok sa bahay. Na-miscalculate ng driver yung distansya ng center barrier. Aksidente niya itong tinamaan ng gulong niya. Nung pumutok yung gulong niya, hindi niya na nakontrol, tsaka bumangga sa pader. Dinala sa ospital ang sugatang truck driver na ayon sa pulisya halos 4 na oras na sinagip. Inabutan namin na nakapasok sa pader yung ulo ng trailer at inabutan namin doon na nakaipit yung driver. Bahagyang nasugatan ng pahinante pati ang isang nakatira sa bahay na natamaan ng isang bahagi ng pader. Ayon sa pulisya, sasagutin daw ng may-ari ng truck ang mga danyos sa aksidente. Sa Damulog, Bukidnon, naipit sa minamaneho niyang van ng isang driver. Wasak ang van sa pagsalpok ng trailer truck na nag-overshoot umano sa kurbada ng kalsada. Itong truck, nakapasok siya sa opposite lane, sir, ng kwan. Sa katong sa lubong niya na kwan, sir, van. Nagpang-abot sila, sir, no? Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na van driver. Dinala sa ospital ang mga pasahero na 5 madre at 1 mongha. Hawak na ng Damulog Police ang truck driver na mahaharap sa mga reklamo. Sinusubukan pang makuha ang pahayag ng truck driver at mga nakaligtas. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bilang pagtupad sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi na po ma-access sa mga pangunahing e-wallet app ang mga online gambling site. Nakatutok si Darlene Kai. Dati po, pag open mo, makikita mo sa G-Live. Ngayon po, pag click ko talaga, wala na siya. Pagbukas si Jonico kaninang umaga ng kanyang e-wallet, hindi na ito nakalink sa online sugal na bilang rider ay naging libangan daw niya kapag nakatambay at wala pang booking. Sa utos kasi ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, dapat ngayong araw wala na ang link at icon ng gambling app at website sa mga e-wallet. Sa GCash, makikita agad ang advisory na nagsasabing tatalima sila sa utos ng BSP. Alas 8 kagabi, August 16, sinuspinde na nila ang access sa gaming. Hanggang kagabi lang din ang ibinigay na palugit para i-withdraw ng users ang pera nila mula sa gaming accounts pabalik sa e-wallet. Sumunod na rin ang maya sa utos ng BSP mula alas 8 kagabi. Dinisable o tinanggal na nila ang link ng gambling site sa games feature ng app. Unang inanunsyo ni BSP Deputy Governor Mamerto Taconan ang pag-unlink ng online gambling platform sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement kasunod ng mga panawagang iban ang online gambling. Epektibo raw ito hanggang maisapinal nila ang mga pulisya tungkol sa online gambling payment services. Malaking tulong daw ito para sa mga nag-online gambling. Para sa akin po, hindi na po siguro. Para maiwasan na rin. Hindi lang ako, basta sa mga nakakarami din. For me, malaking bagay, ma'am. Kasi kagaya sa akin, isang rider, pag may mga pasahero nagbabayad through GCash, kahit mga pangkain mo lang, isugal pa. Ayon kay Committee Chairperson Erwin Tulfo, ang pag-delink ng e-wallet firm sa online gambling sites ay senyales na handang makipagtulungan ng business sector sa gobyerno para tugunan ang problema ng online gambling addiction. Pero dapat din anyang silipin ng ibang online platforms dahil lumipat daw ang online gambling firm sa mga messaging app at online shopping platform. Ayon sa isang psychiatrist, mahalaga ang tulong ng mga mahal sa buhay at buong komunidad para matulungan ang mga may gambling disorder. Nagsisimula ito with na they need help and help is always available at meron always therapy, be it cognitive behavioral therapy, psychotherapy, group therapy, and meron also medications kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Formal nang hiniling ni Senate Minority Leader Tito Soto ang mandatory drug testing sa Senado para raw mapanatili itong drug-free workplace. Sa isang liham kay Senate President Francis Escudero, sinabi ni Soto na isagawa ang mandatory random drug testing sa loob mismo ng Senado, alinsunod sa umiiral na patakaran. Sa pamamagitan nito, masisiguro raw na makikita ang pagkakaroon ng
moral, kahusayan, integridad, pagtugon, pagiging progresibo at kurtesiya sa civil service. Ang kahilingan ay bunsod ng mga kumakalat na ulat tungkol sa munay paggamit ng marijuana sa loob ng Senado. Kinumpirma ni Senator Escudero na tanggap na niya ang liham at maglalabas daw siya ng pahayag kaugnay dito bukas. Kinilala po ang ilang natatanging alumnos ng University of the Philippines na nagpamalas ng mahalagang kontribusyon sa iba't ibang larangan. Most Distinguished Alumnus, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Lifetime Distinguished Award naman ang iginawad kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kinalala rin sa Budget Secretary Amina Pangandaman, Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez, Court of Appeals Associate Justice Angeline Mary Quimposale at Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andres. At kabilang din sa ginawaran ng parangal sina Solicitor General Darlene Marie Basco Berberabe, dating Congressman Marquez Go, at Ambassador Rosario Gonzales Manalo. Sa kabuuan, 64 na UP alumni ang binigyan ng pagkilala. Tila domino ng pagtaas ng presyo ang nagresulta sa pagtaas ng presyo ng bigas mapa-lokal man o imported. At yan po ay kahit sa susunod na buwan pa ang import ban na iniutos ng Pangulo. Nakatutok si Katrina Son. Sa Setyembre pa lang simula ang 60-day suspension ng pag-aangkat ng bigas na utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi mismo ng Agriculture Department, napuna nilang tumaas ang farm gate price ng palay sa 6 na pangunahing rice-producing regions sa bansa. Sa ilang palengke sa Metro Manila, nagtaas presyo, hindi lang ang mga imported rice, kundi pati mga local rice. Naka-apekto kasi tumaas din yung kuha namin ng bigas. Yung dating 980, 1,000 na ngayon, 20 pesos ang taas yung 25 kilos. Wala naman daw magagawa ang mga mamimili kung magtataas talaga ang presyo ng bigas. Okay naman sana kasi lalakas ang di ba, benta ng mga magsasaka. Kung ano yung presyo nila, yun ang susundin. Wala naman hindi naman pwedeng tawaran ng bigas, di ba? Paliwanag ng Sinag, tumaas ang presyo ng bigas para sa pagtaas ng taripa. 15% tariff, yung 25% broken is 25 pesos landed dito sa ating bansa. So doon binabase ng mga traders yung presyo. So kung 25 pesos landed, ibig sabihin delivered sa miller yung palay is 15 pesos. Bili sa farmers is 12 to 13 pesos. Naniniwala rin daw sila na hindi masyadong maapektuhan ang presyo ng bigas sa ipapatupad na 60-day suspension ng rice importation lalo't magsisimula na raw ang anihan sa September 15. Malaki kasi yung harvest ng atin local So kung peak ng harvest dito, baka ang inaano namin is pag bumagsak yung presyo, kaya bang bilihin ng government yung palay? Yun ang problema natin. Kasi ang pondo ng government is maliit lang. No? Sinubukan ng GMA Integrated News Team na kunan ng pahayag ang Department of Agriculture pero wala pang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Hataw sa sayawan ang mga Dabawenyo at turista na nakisaya ngayon sa street dance competition sa Kadayawan Festival. At mula sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Pia, isang makulay at nakakaindak na selebrasyon ang natunghayan ng mga Dabawenyo at mga bisita sa pamulak at indak-indak na kabilang sa mga culminating activities ng Kadayawan Festival sa Davao City ngayong araw. Nakakaindak na musikang likha ng mga tambor. Mga nakakaaliw na mga katutubong sayaw at makukulay na costume. Yan ang natunghayan ng mga Dabawenyo at mga turista sa pagtatanghal ng 16 na grupo sa Indak-Indak sa Kadayawan o Street Dance Competition. Idinaan nila sa kanilang mga sinyaw ang kwento ng masaganang ani, kultura at tradisyon. Ang parada,
Patikim pa lang para sa Grand Showdown ngayong gabi, kung saan paglalabanan ang 1 milyong pisong grand prize. Pumarada rin ang mga engrandeng float na puno ng mga bulaklak, prutas at iba pang palamuti at disenyo. Highlight sa parade ang mga float ng mga kandidata sa Hiya sa Kadayawan ng 11 ethno-linguistic tribe ng Davao City. Pia, tuloy-tuloy pa rin yung selebrasyon ng Kadayawan Festival dito sa San Pedro Square sa mga oras na ito. Sa ngayon nga ay napapatuloy yung Grand Showdown para sa Indak-Indak sa Kadayawan. Happy 40th Kadayawan Festival, Pia! Happy Kadayawan at daghang salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Hindi makapaniwala si PBB Celebrity Collab Edition Big Four winner AC Martinez sa suportang natanggap mula sa kanyang Aspires at sa kanyang fan meet na tila raw kanyang debut. May chika si Athena Imperial. Oh my God! Wow, debut ko po! Overwhelmed si Sparkle artist at PBB Celebrity Collab Edition Big Four winner AZ Martinez sa ipinakitang effort ng kanyang supporters sa inorganisa nilang fan meet sa Fairview, Quezon City kahapon. Ang iba sa kanila galing pa sa probinsya. Pinakita niya naman sa loob ng bahay kung sino talaga siya. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Sa akin po yung sa pagiging selfless niya po. Grateful din si AZ sa mga regalo at video greetings and affirmations ng kanyang fans. Malaking tulong po talaga yung mga sinabi niyo. Hindi ko po in-expect na makaka-receive po ako ng ganitong love, ganitong validation. Si AZ na rin na nagsabi na parang 18th birthday celebration o debut in Filipino term itong kanyang fan meet. Dito nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang mga fans na mas makilala at makaband pa ang isa't isa. At sa dami nga ng food at activity booths dito ay talaga namang nag-enjoy ang kanyang mga supporters. Surprise din para kay AZ at sa kanyang pamilya ang pag-celebrate sa fan meet ng birthday ng kanyang mommy. Grabe, atake si Mommy! Of course, sobrang thankful kasi hindi lang ako yung sinusuportahan nila, pero pati yung pamilya ko, si Mommy. Yung mga tao na yon mahal ko sobra. Pabor naman ba si Mommy Bing na may ka-love team ang kanyang anak? Kung sinong magugustuhan niya, and then doon naman talagang support natin. Walang problema. Sa akin lang is guidance lang talaga sa kanya and prayer. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Carlas. Pia? Salamat, Nelson. Mga kapuso ngayong weekend, ingat po dahil baka ikaw ay mabudol o magpabudol. Pero hindi po budol na scam, ha? Kundi yung budol na impulse buy. Nalito rin ba kayo, kapuso, sa salitang ginagamit na natin? Aba, bago na pala ang kahulugan. Pag-usapan po natin yan sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Budol, awit, wagwag, walwal. Ang tagal na ng mga salitang yan, pero bakit tila na bago na ang kahulugan sa iba? Awit. Awit kanta? Dati yon. Ano yung sabihin ngayon? Aray. Aray? Oo. Natalisod ka, awit. Ay, oo, tama. Yung natatalisod ka. Ay, ito. Budol. Budol, yung napupudol ka na ano, yung parang napudol na i-scam ka, ganun ba yun siya? Dati yun. Dati yun. Ano yung sabihin niya ngayon? Hindi ko na rin alam yung sabihin na yun. Pag meron kang binili na biglaan, yung hindi mo iniisip na gusto mo pala, tapos biglang nabili mo, ayun, nabudol ka. Nabudol. Oo, nabudol ako. Wagwag. 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 Hindi ba yan sa pagkain? Sa pagkain. Oo, bigas siya. Bigas din siya. Oo. Pero dati yun. Hulaan mo ngayon. Wagwag. Gugulat ka. Wala, hindi ko rin alam. Sinabunutan. Talaga? Nagwagwagan kayo. Nagsabunutan kayo, gano'n. Halos walang nakahula sa kung paano ginagamit ng mga Gen Z at ibang kabataan ng mga salitang ipinahula namin.
kung pareho alam ng both generation yung ibig sabihin para hindi nagkakaroon ng contradicting at ng issue. Ayon sa linguist na si Dr. Ricardo Maria Nolasco, natural na bahagi ng ebolusyon ng isang wika ang patuloy na nagbabagong salita at mga kahulugan nito, depende sa grupo ng tao at sa kanilang konteksto. May futility of resistance eh. Maski anong gawin mo, mag-e-evolve at mag-e-evolve yung mga groups, mga social groups na yan ng kani-kanilang vocabulary. Okay? So yung mga magnanakaw, meron silang argot. O bakit kailangan magkaroon ng argot? Kasi kailangan nilang maligtas dun sa kamay ng batas. Okay? Pag yung mga pulis, alam kung paano yung linggo niya, hindi sila makakatago. Wala rin daw maaaring makapagsabi kung tama o mali ang naging pagbabago ng salita o wika. Hindi natin pwedeng hatulan yan. You cannot legislate a language. Hindi mo pwedeng sabihin na yan ang tama at yan ang mali. At yan ang tama para sa generation na yan. Yan ang tama para sa social group na yan. Yan ang tama para sa kanila. Kanilang identities. At dahil patunay raw ito na buhay ang wika, ang magagawa na lang natin ay maging mapagmatsyag. Dahil bukas makalawa, baka ang sinasabi mo sa mas matanda o mas bata sa'yo, iba na pala ang kahulugan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok 24 oras. Bukas po ay National Aspin Day. At ngayon pa lang ay binigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mga asong Pinoy sa isang programang may aliw na palarong Pinoy. Yan ang usapang pets ni Nico Wahe. Meet Coco, the masahista na masipag mag-back massage sa kanyang owner. Spoiled bunso naman ang atake ni Bam Bam na so comfy at ready to sleep na sa kanyang kama. One to sawang treats naman ang gift para sa birthday boy na si Kobe. Ilan lang yan sa mga Aspin na finlex ng netizen sa pagdiriwang ng National Aspin Day. Ang mga kapwa nila Aspin ang nag-enjoy sa mga larong Pinoy tulad ng tumbang preso, piko, luksong baka at pabitin kasama ang kanilang fur parents sa isang event sa Quezon City. Ang 12-year-old Aspin na si Muffy, taon-taon sumasali sa Aspin Day. Puppy pa lang daw si Muffy nang ampunin ng kanyang mommy Queenie. Last year, nanalo lang ng freebies pero hindi masyado competitive. Active pa rin naman siya, tapos exercise niya rin. Kami dalawa. Big winner si Muffy na kabilang sa mga napanalunan ng overnight stay sa isang hotel. In-expect mo ba to? Sobrang hindi po. Kasi yun nga, sobrang senior niya na, pero makulit pa rin naman. Pero parang we were here to enjoy lang po. Very active naman si Cole na hindi mo akalaing dati sakitin. Na-rescue siya ng kanyang fur rent sa gilid ng PNR 5 years ago. Sobrang liit niya, para siyang daga tapos wala siyang balahibo. So, inadopt ko siya. Tapos, dinala ko sa vet. Turns out, mayroon siyang may sakit siya sa puso. Tapos, mayroon siyang blood parasite. And then after nun, gumaling siya, naging healthy siya. Ayon sa post, nakatutuwa na marami na rin na nag-aalaga ngayon ng Aspin. Parte raw talaga ng selebrasyon ng National Aspin Day na baguhin ang pananaw sa mga dating tinatawag na asong kalye o askal, na ngayon ay asong Pinoy na o Aspin. It's a statement for all Aspin lovers na we will all speak out for the Aspins, speak out against animal cruelty, and we will proudly show the world na ang Aspin ay talagang dapat maging #1 choice as family pets. Ang mga tao lang naman ang mahilig mamili ng kung anong breed ng aso ang aalagaan nila. Ang mga aso, malamang sa malamang, pantay-pantay lang ang tingin nila sa isa't isa. Pero isa sila ng gusto, ang mahalin at alagaan ng tama. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, nakatutok 24 oras.